So pagka ganyan na mga kamotovlog yung ating inner port, palitin na po yan, hindi na po mare-repair yan. So hindi na po mare-repair yan mga kamotovlog, so palitin na yan dahil yung outer diameter ng ating inner port ay nabawasan na. So ayan, nagasgas na. So bali yung sisirain nito yung ating oil seal. So ayan, magaspang siya. So hindi na siya talaga mare-repair. Sabi ng iba mare-repair pero ito tingin ko hindi na talaga mare-repair. DIY Motovlog. Yeah, good day mga kamotovlog, no. Bali papalit tayo ng inner tube ng ating Mi Sporty dahil matagas na yan kabilaan. Ayan, oh, may damage na naman yung inner tube. So kapapalit lang natin yan noong siguro 2 buwan na nakalipas. Ayan, oh, may iyak siya. So matino pa naman to. So, papalitan natin yung inner tube saka ng oil seal dito. So bali ito yung yung inner tube na bilhin natin. So ang presyo niya 358.5. So ito tatak niya. Japan quality Hachi. Then bumili rin tayo ng oil seal, halagang 120. So yung binigay sa atin pang XRM. So testingin natin ito mga kamotovlog. Ito yung itsura ng lamanan. So fit natin yung oil seal kung kakasya. So yun, may fit naman. So fit na to. So baklasin ko na lang yung front shock. Mga kamotovlog, so ito yung mga gagamitin natin pag magpapalit tayo ng inner tube. So ito, inner tube na pang Mi Sporty, dalawang oil seal, fork oil. Then papalitan na rin natin yung brake pad nya, no? So ayan, so kalasin ko lang yung ating front shock. Yung mga kakailanganin kamotovlog no, doon sa stock natin na inner tube, kailangan natin doon ng alambre to para matanggal yung top cover ng ating inner tube na stock. Then sa loob kailangan natin ng Allen wrench. Yan, 10mm na Allen wrench. So pinutol natin yan. So duduktong natin siya sa T-wrench na 8mm. So bali yung pinakadulo ng Allen wrench tinabasan natin, ginrinder natin para lang pumasok sa 8mm. So ayan. Para
madukot natin yung lock dito sa loob ng inner tube. So yun, kailangan din natin pliers, then flat screw, pantanggal noong lock nga dito. Ito, yung lock dito. Motovlog note, yun mga kamotovlog, tinanggalan natin yung itong fork, telescopic fork. So natanggalan natin yung lock niya sa ilalim. So tinanggalan natin. So bali ito yung damage niyan dati. Tinignan ko kung okay, ni-repair ko yung inner tube. So ayan, ito yung ni-repair natin. So bali hinasa natin ito mga kamotovlog. So hinasa natin, nag-leak pa rin. So ayan. So pagka ganyan na mga kamotovlog yung ating inner port, palitin na po yan, hindi na po mare-repair yan. So hindi na po mare-repair yan mga kamotovlog, so palitin na yan dahil yung outer diameter ng ating inner port ay nabawasan na. So ayan, nagasgas na. So bali yung sisirain ito yung ating oil seal. So ayan, magaspang siya. So hindi na siya talaga mare-repair. Sabi nung iba mare-repair pero ito tingin ko hindi na talaga mare-repair. So kalasin na natin ito mga kamotovlog. And may nagka-damage din yung ating yung oil seal natin, nagka-damage siya. So talagang papalitan. So kaya nga pagka nakakita na kayo ng gas-gas dun sa inner port, palitan nyo na. Kahit lihain nyo yan, maninira lang yan ng ating oil seal. So linisin lang natin mga kamotovlog din. Kalasin ko lang yon. So isalpak na uli natin. Disassemble na natin ito mga motovlog. Tanggalin natin yung oil seal nya.
So ito mga kamotovlog yung damage ng ating inner tube. Ito. Ayan. Ito dito sa taas. Dito sa baba. Ito sa ilalim. So, bali yung spring nito, yun yung gagamitin natin. So bali ito, hindi na natin to gagamitin. Ito magagamit pa natin to. So bali mga kamotovlog, no, kung ikakabit natin to sa bagong inner tube. So ang inalagay ko sa ilalim ito yung sa ibabaw. So salpak natin ito mga kamotovlog. So ito mga kamotovlog, no, naikabitan natin yung dalawa. So ipasok na natin to sa telescopic port. So bali sa paglalagay ng ating ng oil seal. So ito yung dalawang klase kasi yung mukha niyan. Ito yung flat, ito yung open. So yung open, yun yung ilalagay natin sa ilalim, pag ganun. So ito yung nasa ilalim, ito yung nasa ibabaw.
So, kabit natin yung lock. Tulog. So, maglalagay na tayo ng pork oil. Bali, 60 ml lang.
So 60 ml. Bali yung ilalagay natin parehas silang 60 ml. So yan, Kamoto Vlog, no? Tapos na tayong mag-repack at magpalit ng inner tubes ng ating front shock ng ating Miss 40, no? So ito na siya. So sasalpak na lang natin, then tingnan lang natin yung performance niya. So salpak ko lang to, mga Kamoto Vlog. Yan nga, mga Kamoto Vlog, no? Na-testing na natin yung ating nirepack na front shock ng ating Miss 40. So okay na siya. So maganda yung laro niya. So okay na okay siya sa mga hams. Saka doon sa mga lubak. So naglalaro na siya mabuti. So yun nga, yung sinabi ko kanina, kapag nakita nyo nang may damage yung ating telescopic fork, may gas-gas, palitan nyo na yan, mga Kamoto Vlog. Hindi na makukuha sa liya yan. So tumagal lang siya ng 2 buwan. So pinalitan ko na ng inner port. So mura lang yung inner port, mga Kamoto Vlog. So yun, nabili ko nga 358. So ulitin ko, kapag nakita nyo na may gas-gas yung ating inner port, palitan nyo na, mga Kamoto Vlog. So ayun, mga Kamoto Vlog, no, sana nakatulong ang video ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at huwag niyo rin po kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli. Bye-bye.